Kanin, gulay at isda ang mga pangunahing pagkain na nasasayang araw-araw sa hapag ng pamilyang Pilipino. Ayon sa isang pag-aaral, hindi maganda ang balitang ito dahil pinalalala pa nito ang krisis sa food insecurity na labis na nakakaapekto sa maraming Pilipino. Si Jason Rubrico sa balita. Rice is life, bukang bibigyan ng maraming Pilipino. Kapag sinamahan pa ng sariwang gulay at isda, kumpleto na ang hapagkainan para sa bawat pamilya. Pero base sa resulta ng 2023 National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, ang kanin, gulay at isda pa rin ang mga pagkain na pinaka nasasayang araw-araw sa mga tahanan. Bakit ito yung common? Aside sa sila yung may malaking proportion doon sa kinakain ng mga Pilipino, it's that possible yung pwedeng yung mga preparations, yung cooking and preparation practices ng mga Pinoy. And then also yung mga, minsan di maiwasan yung mga pets nila na since eto din kinakain ko, sometimes nag-aalat na rin sila ng extra para doon sa kanilang mga alagang pets. Ayon pa sa survey, ang mga pamilyang nasa rural areas ay nagtatapon ng halos 152 grams ng pagkain kada araw, habang 109 grams naman kada araw ang sayang sa mga urban households. Sabi ng National Nutrition Council, climate change ang isa sa mga nakadaragdag sa food waste, lalo na sa mga lugar na walang maayos na storage o refrigeration. Like nowadays, but ang environment na to very mainit. Diba? Madali ma-spoil. Walang refrigerator sa mga rural setting. So, syempre, the common households naman talaga is nagluluto sila ng yung marami yan. From breakfast up to dinner. So, kaya madalas makita natin na bakit nga ba may spoilage? Bakit nga ba may wastage? Kasi spoiled yung pagkain kasi wala silang refrigerators. So, isa na yan, naka-impact sa nutrition talaga situation ng country na. This is climate change. Babala ng DOST FNRI, ang pagtaas ng food wastage ay nakadadagdag sa lumalalang food insecurity o kakulangan sa access sa masustansyang pagkain sa bansa. Nakakabahala ito kasi alam mo po natin yung pagkain na yan na instead po sana na makapagbigay ng nutrients sa ibang miyembro ng pamilya, natatapon, nasasayang lang. So sayang, ang daming Pinoy base sa result, ang hindi nakakamit ng kanilang dietary requirements. Para walang masayang na pagkain, payo ng mga eksperto, iwasang bumili ng sobrang pagkain, magplano ng pagkain ayon sa aktwal na pangangailangan at ayusin ang food preparation at storage. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.